Wow! This is fast moving. Kagabi lang po I made a vlog regarding doon sa balak ng UK, na tawag po dito na magkaroon ng ID system, no? At ngayon po, it seems ito po ay naisakatuparan na po pero hindi po sa UK. Sa Sweden. Ito nakalagay po rito, in Sweden, over 6,000 people have voluntarily had microchips implanted in their hands to replace conventional items like ID cards, credit cards, transit passes, and even office keys. So ito na po yung sabi nila dati yung magiging magaan na raw ang lahat, no? Hindi na raw gagamit ng pera na papel o coins and all that. You know what? Ito na po yung tinatawag nilang parang system na kung saan magiging magaan ang lahat. Pero kung ikaw naman po ay estudyante ng Biblia at nag-uobserba ng mga pangyayari sa end times, medyo iba ang iisipin mo dito. Kung tutuusin, 6,000 people, nag-voluntary po sila sa Sweden na, tignan nyo ha, yung conventional, yung ibig sabihin ng conventional, yung mga kinasanayan, no? Nakasanayan natin na mga ID cards, hindi na ganon. So, nandun na yung, automatic may ID ka na doon, tapos may credit, pwede, as you can use that as also as your credit card. Tapos transit passes, pwede kang sumakay ng nung pumunta kami ng ibang bansa, ganito eh. Oo, pero may card kami. Tapos, and even office keys. Ito ang bago. Ibig sabihin, ito po ay kanila pong ginawa kasi natatakot sila sa mga magnanakaw, sa mga masamang loob. Kaya, pinadali po ng ganito. At the same time, may protection. Tapos, sabi dito, sorry po. These tiny implants about the size of a grain of rice. Oh. Kasing laki lang po ng butil ng kanin. Tignan nyo, kayo po ba kumain ng kanin ng tanghali? Well, pare-pareho po tayo. Gaano po ba kaliit ang isang grain ng kanin? Akalain nyo, ganun lang po kaliit na-contain na po lahat ng mga pwedeng gawin sa mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin, yung mga susi mo, ID mo, nandun na lahat, Tapos, ginamitan to ng passive RFID or NFC technology. Ang inyong lingkod po, hindi naintindihan kung ano yan. And are typically embedded between the thumb. Ayun! Nakalagay po sa thumb. Ako, thumb. Tandaan niyo, may nakalagay po sa Book of Revelation sa kamay. Pwede rin sa kamay, di ba? Sa iba, sa noo. And index finger. No? Meron sa tab, may index finger. Doon nila ilalagay. Parang i-inject lang yan. At ito pa nakalagay din Once scanned by a reader, ayan na. Ibig sabihin, kung itatapat mo, yung parang bumibili ka sa supermarket, pag itatapat mo rin sa reader niya. O parang CD, compact disc, mayroong tagabasa yan, yung laser, di ba? Ganon. Once scanned by a reader, they can unlock doors. Parang dito sa yung mga cellphone natin, pag sa'yo yan, face ID mong ganyan, yung mukha mo, di ba? Parang ganon. They can unlock doors completely without the need of a conventional key. Wow! Wow! If not related to Book of Revelation, gusto ko po yun, yung key. Yung susi. Kasi alam niyo po kung bakit sira ito. Sira po yung pintuan namin. Naaaborido po ako diyan. Oo. Naaaborido ako. Tapos, hindi lang po yun. Yung pinto pa sa harap namin, nasira din po yung lock sa loob lang naman. Pero Jesus is so good. Okay naman po. Once scanned by a reader, they can unlock doors. Sabi ko na nga po, complete contractless payments. Ayan complete contractless payments. Pwede mo siyang gamitin pang-payment mo. Okay? Na wala nang kuha-kuha ng papel na pera-pera, Tapos, ayan, ito, sa medical mo, yung pwede mong gamitin yung parang, di ba dito po sa Pilipinas, meron yung ID na parang SSS, or should I say, I can't remember that. Ayun, yung senior citizens ID na parang,
You will present it in Mercury Drug, in all other drug stores in order for them to give you discounts, especially when you are already 60 years old, no? Ayan yun eh. Gagamitin mo sila. Pwede rin emergency data or link to digital business cards and apps. Ang dami niyang gamit. This movement began gaining momentum around 2015. Aba, actually around 2015, there were rumors, maybe they were just planning this during that time. Itong mga ganitong mga bagay-bagay. Pero ngayon po ay natutupad na. May significance po lahat ng yan. And countries today, particularly among tech workers, yung mga mayaman na bansa, yung mga gumagawa ng mga technology, early adopters, and biohacking enthusiasts. Ayan. Alam nyo, maganda rin po naman to kung tutuusin mo kasi parang protection po siya. O ngayon, nung nakaraang taon, 2024, around 150 employees at a Swedish Tech Innovation Hub received implants. O 2024 pa lang pala may nag-receive na ng implants. How many people? 150 employees. Siyempre, people yung mga yun. Alangan naman pong hindi, di ba? O, to access workplace systems. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang maghanap-hanap ng mga papeles, ng mga kung ano-ano, mga, halimbawa, pupunta ka sa computer na ganito, na ganyan, hindi na. Basta meron ka ng chips na yun, automatic lalabas na yung mga gusto mong hanapin. No? At kayo lang na 150 na nagpatatak ang makakagawa nun. Okay, part of a renewed wave of interest is merging physical and digital access. Okay, mag-usap po tayo. May napansin po ba kayo? Dati, pag gusto mo makinig ng music noong 1950s and 60s, syempre wala pa po tayo doon, yung mga ninuno pa lang natin noon. Meron po silang plaka, yung long playing record, plaka. Meron kami itong plaka ng Elvis, ni Mariah Carey, yung unang album ni Mariah Carey, maganda. Number 1 sa Billboard yun ng ilang weeks, yan. Tapos meron na Carpenters, Bee Gees, yan. Plaka yun, yung umiikot, yung plakang bilog na malaki, tapos may butas sa gitna, may maliliit din, di ba? Nung araw gusto mo ganoon, tapos napalitan ng cassette tape. Tapos CD, yan, may mga CD po tayo. Ako marami pa rin po akong CD. Opo, marami pa rin po kasi may mga blank CD rin po dito yung nilalagay sa computer. May DVD, blank DVD. Nagbe-burn kami ng mga CD, ng mga DVD at CD nung araw, di ba? So, ayan po. Pero ngayon po, nag-iba. Makinig po mabuti, tignan nyo. Ang tawag po doon sa mga sinabi ko kanina, physical copies or physical media. Wherein ngayon, tingnan nyo, ngayon daw, nag-emerge na ang digital era. Digital era na, tingnan nyo, streaming na tayo, Spotify. Sa Spotify ngayon, para makapakinig ka ng maraming kanta, magbabayad ka kada month, no? Sabagay, may free naman po ang Spotify. Pero ako po nagbabayad po ako sa akin po ang package sa 149 bawat month yon. Pero ako nagbayad po ako ng mahigit 500 pesos para 3 months po yung aking subscription. Kasi maganda naman po talaga makinig ng music pag umaga. Lalo na may blessing naman kaming Samsung na speaker na medyo may kagandahan naman po siya. Sa biyaya na rin ng Panginoon po so, maganda po naman. Pero, ang ibig ko sabihin dito, minsan may hahanapin akong kanta roon na paborito ko, minsan wala. Pero kung may physical copy ka, meron, di ba? Ayun. So, doon sa Spotify po, nagbayad ka, pero hindi mo control kung anong gagawin nila. Makinig po kayo mabuti, ganun po. Parang ganito rin po. Meron po ako nakalkal kanina, naglilinis po ako. May nakalkal akong tape, yung VHS, yung bida dito si Demi Moore at saka si Patrick Swayze at saka si Whoopi Goldberg, yung Ghost. Kaya lang yung tape naman po medyo malinis pa. Nilinisan ko lang po para parang remembrance. Ghost ang pamagat. Blockbuster daw po nung araw yon. Napanood ko naman po yun sa Netflix, maganda. Ayun. Dati, bibili ka ng mga kopya ng ganun para sa iyo yung mga bagay na yaon. Sa iyo yun talaga, nakatago na yon. Tatago mo. Marurumihan nga lang pagtagal ng panahon. Pero ang point, sa'yo yon. Sa'yo. Di ba? Pero ngayon, dito sa Netflix, kung pinanood mo siya, okay, nagustuhan mo, nakasubscribe din kami sa Netflix, okay, minsan, hahanapin mo, gusto mong panoorin ulit, wala na. Inaalis. Dahil hindi na ikaw ang may control.
Yung Netflix na mismo ang may control doon. Correct. Yun po ang nangyari. Tandaan niyo po yung salitang control. Mahalaga yung salitang control. Merong isang magko-control sa tribulation. Alam niyo na kung sino. Guess who? Your guess is good as mine. Okay, the implants are considered safe and biocompatible. And they do not contain GPS nor do they transmit data unless actively scanned at very close range. Ibig sabihin, walang GPS kaya hindi ka naman daw madidetect according to them. Pero pag hindi mo lang daw i-scan. Pero sana nga po ganon. The procedure is quick and minimally invasive, invasive, usually done by professionals. Ay, tama ka. Tama. In controlled environments. Gawa ng professionals naman po pala. Pero kasi kung talagang Kristiyano ka na, hindi na ganyan ang tingin mo rito eh. May something tayong tinitingnan dito. Hello? Okay ka lang? Kristiyano ka. Hindi lang basta ito technology. Sa atin, this is more. Though the technology sparked debates about privacy, ethics, and potential surveillance. So, sinasabi ko po kanina, hahanapin mo yung music mo tsaka yung movie mo, wala na sa Spotify, sa Netflix, di ba? Pero nakabayad ka doon. Sweden's use of these implants remains entirely voluntarily. O ito medyo ang magandang balita rito, voluntarily naman silang ayaw ko sabihin tatak, nagpa-implant. Wag mo yung tatak, biblical yun eh. Wag mo nang gamitin yun, okay? And driven by individuals rather than government or corporate mandates. Yun ang maganda. Yung mga tao ang kusa, hindi sila pinilit ng gobyerno. With more than 60, ito na yung bago ngayon, with more than 6,000 chip users so far, Sweden stands as a global leader in this form of human tech integration, showcasing both the possibilities and boundaries of living it in a contractless digital society. Kung ano man pong ibig sabihin nun, ewan ko. Pero isang bagay lang po ang alam ko na magandang nabasa ko dito. Hindi sila pinilit ng gobyerno at voluntarily. So, ito na ba yung pagtatatak ng Antikristo? No way! There's no way! No way! Hindi pa po ito. Ano ito? Patikim. Taste test. Sa Antichrist po, pagdating ng Antikristo, sa pilitan yon. Ang ayaw magpatatak, magpapugot ka na lang ng ulo. Yung ayaw magpatatak, papupugutan niya ng ulo. Sasabihin niya, mga pasaway kayo, mga ayaw niyong sumunod sa akin. Natatandaan niyo po si Nebuchadnezzar. Okay? Yung tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego. Yung story nila. While the king Nebuchadnezzar asked his people na kada maririnig yung kling, 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 o yung batingaw, kailangan luluhod lahat dun sa kanyang pinagawang rebulto niya. Nung pinatunog nila yon, nakita ni Nebuchadnezzar may hindi nakaluhod banda roon sa malayo. Yung tatlong magkakaibigan, oh. Shadrach, Meshach, Abednego, halika kayo dito. Why didn't you knelt down upon hearing the bell which I asked you to do so? Okay. Sabi niya, hindi po kami sasamba sa rebulto niyo kahit anong mangyari. Diba? Itapon sila sa pugon. Kanya. Itapon sila sa pugon. Painitin niya ng 7 ulit. Kanya. Aba, nung tinapon nila sa pugon, ang namatay yung mga nagtatapon. Kasi tinapon po sila sa loob ng pugon, nagulat si Nebuchadnezzar. Bakit ganun? Hindi ba yung tinapon natin, tatatlong katao lang? Ano itong nakikita ko? May ika-4 na tao. At yung isa ay Diyos. Kalain yan? We only threw 3 people. And the one standing there is the Almighty God. At ang isa ron ang pinakamakapangyarihang Diyos. Palabasin na nga natin tatlo. Meshach, Shadrach, Abednego, magsilabas kayo dyan. Tara. At sabi ng Bible, pinalabas sila ni Nebuchadnezzar doon sa pugon. Hindi sila nasaktan, hindi man lang nag-amoy usok, ni wala silang mga sugat at galos.
prinotektahan sila ni Jesus. Yung Almighty God na nakita niya si Jesus Christ yun. Kaya tignan niyo po ito. Kaya maniwala kayo sa hindi. Ano? Itong paraan ng Antikristong ito, na gagawin niya sa Great Tribulation, darating si Jesus to the rescue ng mga Hudyo at ng mga taong naniwala sa Kanya doon. Tandaan nyo, ang Great Tribulation po ay para sa mga Hudyo. Doon nila kikilalanin ang kanilang Mesias, si Jesus Christ. Kaya iiyak sila, sabi ng aklat ng Zechariah. Okay? So, yun po ang mangyayari dito. At ang katapusan ng Antikristo, itatapon na po sila doon sa Gehenna Hell. Kasama yung false prophet. At sila po ang buena mano doon na magdwedwell. Okay? So, yan lang po ang ating ngayon. Hindi pa po yan. Huwag kayong mag-alala. Pero ito po ay patikim na po. Meron na po tayong tinatawag na sasapitin ng mga malaleft behind sa rapture. Okay? May mga malaleft behind sa rapture. Yan. Kung sakaling nakinig kayo dito, nanood ka ng video ito, at na-left behind kayo, yan po ang mangyayari. Ganyan po, ganyan lang kaliit lang, kasing liit ng rice. Itatatak po sa mga ulo at kamay. Whatsoever, no? Basta importante tayo mga tumanggap na sa Panginoon, wala na po tayo dito during that time. Dahil na-rapture na tayo. God bless everyone.